Hello, magandang hapon sa inyong lahat, no. Last time, na ano ko 'to, na content ko 'to yung regarding do sa bill ng Meralco na 700 tapos naging 7,000. Then marami nag-PM sa akin na parang ah, skit lang daw pala 'yon. Tingnan natin 'to, men. Ito merong akong shinare dito. Ito yung regarding dun sa video, no. Panoorin nga natin 'to. Ang electric pan namin, 700 lang. Ito may 700 niya ha, ang ending 31 dito sa service identification number. Kukunin tong 7,000 na to. Diyos me, tapos yung sumunod na 7,058 ang dulo. Ate mong girl! So, meaning, yun, ano ba yun? Unique sa ano yun? Para bang serial din, no? Account number ba yun? Kasi alam ko pag account number, ano yun unique yun sa bawat, ano, di ba? Bawat account. Account. Tama ba ako? Kasi, ano yung pinagtatalunan. Pero kung service, wait lang ha. Me, tapos yung sumunod na 7,058 ang dulo. Wait lang ha, kukuha lang ako ng bill namin. Hello, bumalik na ako. Dala-dala ko na yung mga bill. So, yan ay yung may unique ba yan? Tingnan nga natin. Gusto ko lang masigurado. Customer account number nga yun. Kung account number ito, pero ano pagkakasabi ba ni ate? Ending 31 dito sa service identification number. Service identification number? Customer account number. Iba yung service identification number. Kasi merong bubwisit ako doon sa lifeline. Customer account number yung nakalagay. Yung CAN. Kung account number nga yun, oo, dapat titingnan ko dito sa isa ha. Parehas. Hindi siya nagbabago. Very good observation. Kukunin tong 7,000 na to. Diyos me, tapos yung sumunod na 7,058 ang dulo. Oo, kan nga. Tama. Very good. Galing ha. Galing nung kaya sometimes, no, hindi mo alam talaga kung alin yung totoong content. Actually, itong ginawa niya, hindi maganda ito eh. Hindi yan maganda yung ginawa nung netong nagpasikat. Kasi magkakaroon ng, pwede mag-cause ng ng panic or, lalo na yung, syempre, alam mo na, doon sa mga mapepera, hindi naman big deal yan eh. Paano yung mga nagbabudget talaga katulad ko? Nakita ko itong mga bill ko, Oo nga, yung unique yun sa bawat isa. Kumbaga, di ba, sa bangko may account number ka. Yun at yun lagi yung yung pinaka iba lang pagkakasabi ni ate, service ano ba yung sabi niya? Yeah, ang ending 31. 700 lang. Ito may 700 niya ha, ang ending 31 Wait lang. dito sa Yung dalawang electric pan namin, 700 lang. Ito may 700 niya ha, ang ending 31 dito sa service identification number. Service identification number kasi sinabi niya eh. Yung point lang naman yung pag-uusapan natin. 'Di ba? So pagpatuloy natin. Dito siya na booking. Kukunin tong 7,000 na to. Diyos me, tapos yung sumunod na 7,058 ang dulo. Ate mong girl! My God, check mo muna yung bill mo. Baka naman kasi hindi sa'yo. Nakakaloka ka. Nakuha mo na yung gigil ng madlang people. Tapos, Oo nga, no? mali pala yung bill? Dapat kasi pinaparusahan to mga ganito eh. O kita nyo na, kahit ako hindi ako ligtas sa mga ganyan. Isa ako sa
Kaya lang hindi ko siya sinakyan. Dumidepensa no. Hindi, kung mapapanood yung video ko, nagtataka ko ang taas ng jump. Just imagine 700 naging 7,000. Parang ano kasi parang ang nangyari, meron talagang nangyari na irregularidad. 'Di ba? Hindi na yun simpleng pag-spike lang kasi ako, tingnan mo ha, yung bill ko nung nakaraan, wait lang. Magkano ba yung bill ko nung nakaraan? Oh, yung nakaraang bill ko, hindi ko napapakita yung ano. Sa bagay, ang nakapangalan naman dito yung sa subdivision na. Hindi, ako naman. 1.6 yung dati ko, 1.6. Ang tinaas ko is 1.9. 'Di ba? From 1.619, ganon. Nagulat na ako noon doon sa 1.9. Oo, may pagtaas. Totoo. Pero ito kasing pagtaas niya halimaw, just imagine 700 naging 7,000. Sobra naman 'yun. That is bullshit. Umabot din yata ako ng 2.5. Pinakamalala ako 5,000 pag nag-aircon ako. Kaya hindi na ako nag-aircon eh. Depende kung makaka $100 ako sa YouTube. Mag-aircon ako. 'Di ba? Pero kung yung saktuhan lang yung sweldo, pagtitiisan ko na hindi mag-aircon. Kailangan talagang magtipid eh. Anyway, pagpatuloy natin yung So, ito bogus ito tong kay ate. Salamat doon sa nag-inform din sa akin ha. Na dito sa scenario niya. Next, ito alam natin yung nangyayari sa Mayon, no. Tapos may mga nakukuha pa rin magganto. Nagba-viral. Kung may opportunity talaga na gumawa ng bagay na na hindi ko naman sinasabing bawal ito, no. Medyo okay nga eh. Medyo okay in the sense na na ginagawa niyang positive, no, yung nangyari doon sa kanila, pero medyo may pagkapapansin na ng konti. Pero okay lang yan. Mas nakikita ko naman yung positive eh. 'Di ba? At least kung yan ang paraan niya para mag-cope ng doon nangyayari doon sa lugar. Pero to be fair, no, maganda daw yata sa balat yung yung abo ng bulkan. Kasi ang abo ng bulkan kasi may content na sulfur yan eh. Tama ba ako? Yung asopre. Di ba ang sulfur, gamot yun sa mga kati-kati sa balat, yung mga buni, mga fungi. Tama ba ako? Sulfur. Gamot sa fungi. Oh, tama. Fungal infection, oh. Antifungal, antibacterial, ayan, oh. 'Di ba? Kaya lang, ang tanong ba, yung sulfur ba na, yung katulad nung sa bulkan, same lang ba yon? Pero alam ko merong gumagamit ng treatment na ganyan eh. Yung volcanic ash sa skin, effective treatment mo fungal. Kung may hadhad kayo, may buni kayo, at other fungal infection, 'di ba? Okay yan yung ginagawa ni Kuya na yan. 'Di ba? Now, next, meron naman tayong re-reaction dito na sinusumbong sa LTO
ito yung vlogger na yung nag-film nung sa bulkan, nakalagay dito. Unahin pa rin ang kaligtasan bago ang content. Umani ng reaction online ang video ng isang vlogger na nagmamaneho habang nagre-record ng paglayo sa abo mula sa volcanic eruption sa Albay. May mga netizen na nagtag sa LTO habang iba na may kumontra at tinawag itong crab mentality. Gayunpaman, iginiit ng ilan na malinaw itong paglabag sa batas at delikado sa kalsada. Paalala ng publiko, unahin ang kaligtasan kaysa mag-content. Tingnan nga natin to. Ito yun ito yung video na yun Panoorin nga natin mga men. Hindi. May video dito. Ito. Ito yata yun. Ito nga. Play natin. Pero yung tao parang normal lang na walang nangyayari. Ano? Dito ba tayo Ay, hindi doon. Grabe, bilis. Para tayo hinahabol. Ganda ng pagkakakuha niya nga naman. Talaga magbabiral ito. Bilis lang. Grabe, yung bilis. So yun yung video kung ako ang tatanungin, dapat ba siyang parusahan ng LTO? Nung una inisip ko, baka naman gusto niya lang maghatid ng sitwasyon. Sometimes yung mga reporter kasi ginagawa din yan Or kung gusto mo talagang i-share yung real time na nangyayari doon sa lugar, para sa akin pwede namang palusutin kung ako lang pero kung talagang igigit na LTO may nilabag nga naman siya, 'di ba? Pero dito kasi sa particular na scenario na to, hindi siya hindi siya yung emergency kasi kalmado yung ibang tao Hindi siya ganun ka-emergency na pwede mo kasing gawin ito nang hindi ka nagpapaandar ng motor. Pwede kang tumigil saglit tapos videohan mo. Ito yung nangyayari sa amin, pwede. Pero kasi yung ginawa mo combination ng nagmomotor ka pa. Kasi unang-una na-gets na namin kuya na may usok na parating talaga. Nakuha na namin yun wala nang ibang nangyayari pa. Kaya itigil mo na dapat yung pagbibideo, umalis ka na. Sa totoo, maganda nga naman yung kuha mo Kaya lang kung akong magre-recommend, dapat ka lang talagang hulihin ng LTO. Di ba? Kasi may motor pa nga na papunta dun Di ba? Pupunta dun yung come on. Yan yung kasi pwede mong kunan ng video yan na nakatigil ka nang hindi ka umaandar Hindi ko alam kung bakit mas choice mo yung umandar-andar na ganyan, di ba? Well, depende na lang yan sa LTO. Di ba? Katulad doon sinabi ko kanina, okay lang na palusutin kung halimbawa yung talagang emergency, Yung halimbawa andyan na yung lalamunin na kayo ng apoy or nung nagbabagang putik. 'Di ba? Para magkaroon ng first hand na kuha na makikita namin na ay grabe ganun pala nangyayari sa Albay. Okay lang 'yon. Pero kasi itong video mo, inuulit ko, may chance ka kasing pwede mo nang tumigil at videohan mo No need na yung habang nagmumotor ka, nagbi-video kang gano'n. No need yun paano kung hindi lang ikaw ang natataranta dyan? May ibang tao pa. Makakadisgrasya ka pa. 'Di ba? Kaya sa akin, hindi okay. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.